Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po muna tumayo at ating anayahan ang presensya ng ating Diyos na buhay. Tayo po muna manalangin. In the Father, of the Son, Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive our trespasses, and do not temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. All together, Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Salmo 91, awit na kapatid sa Diyos. Siyang kanahalan ng pagkukong ng kaas-taasan at nananatili sa kalingan ng mga pangyarihan. Magpasasabi Sa kanyang Panginoon, huwag ka tahanap, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na lagi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ligtas niya sa pangangin sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat salot, di ka magdaranas. lulukuban niya ang sarili ng kanyang malabay na pakpak. Sa kanila niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasandalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Magiging sa gagawin bigla ang paglusot pagsapit ng araw. Minsan mo pang narating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuhal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak kung hindi ka mahalo. Ika'y nagmamasid sa panahon iyong mga masdan. Iyong masasama ay makikita mong pinagsasabi. sapagkat siya ay ang iyong pinawag na pagsanggalang at ang pinili mo mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang lalatan. Kahit anong uling mga paghihirap sa iyong tahanan, susubuin niya ay maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y makaroon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas. Nang hindi masaktan ng mga pao mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay maliwan ahas na magsik. Di ka maano sa mga serpente at iyong mababis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kinilandig. Pag sila'y tumawag, laging narako sila'y pakinggan. Aking sasamahan at tumihilay ay sasakuluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararamanan. Sila'y bibigyan ko at gagagimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng laban nila ay kaligtasan. Maaalipin ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring padala ako ng mga balang upang salantain ng bayan ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ng bayan ito na aking pinili, magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, para tawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang nga muli, malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Anda na po ba tayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Anda na po ba tayong umitak sa ating Diyos na buhay? Ibigay mo ang the best worship para sa Kanya at walang ibang gagamitin kundi ang ating kapatid na si Sister Imelda. Amen. Pinagpalang umaga sa ating lahat. Pinagpalang umaga, Yahweh. At tayo indak at sasayaw sa ating Panginoon dahil langit ang ating nadarama. Amen. Lahat tayo mintak sa ating Panginoon. Ipalakpak natin ating mga kamay. Amen. Hallelujah. Ang kailangan
Kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay kalakilain, wala na sa'yo maihambing. Ang awit ko iyong dinggin. Kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay kalakilain, wala na sa'yo maihambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Oh, hallelujah, Jesus. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay kalakilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen. Napakasarap talaga magpuri sa ating Panginoon. Kahit saan man tayo, dapat lang tayo magpuri sa ating Panginoon dahil ang prayer ang the best. Amen? Dahil siya ang ating kagalakan sa ating mga puso. Kaya dapat na siya ay ating papurihan, dakilain sa kanyang kabutihan. Oh, hallelujah, Jesus. Ikaw ang aking kagalakan, Ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Ikaw ang aking kagalakan, Panginoon. Ikaw ang aking kagalakan, Ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita
puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama. Nauuhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin, at maninggan ng bagong awit at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan, kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan, kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama. Nauuhaw kami sa'yo, Panginoon. Nauuhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan, kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan, kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan, kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Sa uling pagkakataon sa natin sa taas natin, Panginoon, nagpuntaw tayo sa kanyang pagmamahal. Ang puso ko na ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan, kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Napakabuti mo.
Panginoon, sa buhay po namin. Tunay nga po, Lord, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Napakasarap mo pong awitan. Yes, Lord. Napakasarap mo pong sambahin sa espiritu at katotohanan. Amen, Lord. Lord, hinihingi po namin ng iyong banal na espiritu na mangusap ka sa mga sandaling ito. Yes, Lord. Na kumilos ka sa apat na sulok ng tahanan ito. Yes, Lord. Alam mo, Lord, na ikaw ang pundasyon ng aming pananampalataya. Dahil alam mo, Lord, na without you, wala po kaming magagawa. Yes, Lord. Ikaw ang aming kalakasan. Yes. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming sandigan sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay. Thank you, Father God, for your presence, Panginoon. Sa araw-araw ng buhay namin, Lord, patuloy mong pinapatunayan sa bawat isa sa amin na ikaw ang Diyos na tapat. Na ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos, gumagawa sa aming mga buhay. Na ikaw ang Diyos na naghihimala sa buhay ng bawat isa. Lord, alam po namin na naririto ka sa aming kalagitnaan. We declare your presence, Lord. Lord, patuloy namin idinedeklara sa aming mga buhay, Panginoon, na patuloy mong ilagay sa aming mga puso ang pag-asa upang patuloy po kaming makapaglingkod sa iyo ng ayon sa iyong kalooban. Lord, we offer to you everything, O God. Lahat-lahat, Lord. Ikaw na po ang bahalang magmaneho sa buhay namin. Lord, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa po naming kasalanan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Patuloy po kaming pakalinisin ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan. At hayaan mo nga po, Panginoon, na kami po'y patuloy na dalisayin, Panginoon. Lord, ikaw ang kalakasan namin. Ikaw ang nagsisilbing buhay namin, Lord, sa araw-araw. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maghari sa buhay namin, Lord. Ilayo po kami, Panginoon, sa mga bagay na alam mo, Lord God, na nagkakasala kami. Lord, bantayan mo po ang aming mga labi. Na Lord, alam mo po, Lord God, natuldok lang po kami sa iyong paningin. Pero napakalaki mong Diyos sa buhay namin. Napakalaki po ng puso mo sa buhay namin, Lord. Lord, itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang tahanan ito na patuloy na tumatanggap, Lord, sa iyong mga salita. Nahayaan mo, Panginoon, na iyong mga salita ay maging kapusugan po namin sa bawat isa. Lord, i-bless mo po ang buhay ni Sister Queenie at Sister Lina, Lord. Alam mo po ang kanilang pagmamahal sa iyo. Alam mo po ang kanilang puso sa iyo, Lord. Alam po namin, Lord, na napakayaman mo sa lahat ng bagay. Wala na po kaming mahihingi, Lord, dahil lahat ay nasa iyo. At dahil lahat ay nasa sa iyo na, Panginoon, inaangkin po namin, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na manahan sa bawat isa sa amin, na kumilos sa bawat isa sa amin, lalo't higit sa lahat, Lord, sa financial status namin, Lord, sa financial status nila Sister Lina at Sister Queenie, Panginoon, restore your financial blessings, so God. Alam po namin, Lord, na higit ka sa sapat na Diyos. At dahil napakayaman mo sa lahat ng bagay, alam din na angkin na rin po namin, Panginoon, na mayaman na po kami na katulad mo. Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang buhay ni Sister Queenie na patuloy po siyang bigyan ng kalakasan. Sister Lina, Panginoon, na nagmumula po lamang sa iyo, Panginoon.
Lord, ilayo po sila sa anumang uri ng karamdaman. Sa anumang uri ng kapahamakan. Sa anumang uri ng gawa ng kalaban, Panginoon. Dahil Lord, hindi ka pumapayag, Panginoon, na gumalaw ang kalaban sa bawat isa sa amin, kundi Lord, ang kapangyarihan mo ang patuloy na kumikilos sa bawat isa sa amin. Lord, i-bless mo ang puso nila, Sister Queenie at Sister Lina, lahat po ng narito na narito sa tahanang ito, Lord, na patuloy kang kumilos sa buhay nila. Hindi man po namin alam, Panginoon, kung ano ang kanilang mga pinanggagalingan, Lord, pero ikaw ang nakakaalam ng aming mga bagay na iniiyak ng aming mga puso. Lord, gantin po, itinataas po namin sa iyo ang buhay ng aming diocesan preacher, Lord, na si Brother J.R. Ignacio. Alam mo, Lord, ang puso ng kapatid namin na ito. Patuloy mo siyang pagharian, Lord. Patuloy kang kumilos sa buhay niya, sa buhay, sampu po ng kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy po siyang bigyan ng kalakasan at patuloy po siyang gawing puso mo ang puso niya, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa kapatid po namin na ito. Dahil alam mo, Lord God, ang desire ng puso niya. At alam po, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay kaya mong gawing posible. Mga bagay na imposible sa tao, pero Lord, lahat sa iyo ay walang mahirap. Lord, we thank you for this opportunity, Panginoon. And Lord, bind us with your love, bind us with your power, bind us with your strength, O God. In Jesus' name, O God, patuloy kang kumilos sa bawat isa sa amin. Lord, manindigan ka sa bawat isa sa amin dahil ikaw ang batong hindi matitibag, Panginoon. Ikaw ang batong aming sandigan, Panginoon. Lord, muli, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, maraming salamat at sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Isa nga po muli, malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay, yung palakpak ng pinagpala, yung palakpak at umansakta ng kanyang kapapala. Hallelujah! Hallelujah! Ngayon naman mga kapatid, pwede na muna tayo umupo. Ngayon naman po, it's time to share the blessings. Kasi ang Diyos, sa bawat umaga nating pagkising, malaking blessings na yun sa buhay natin. Kaya naman, ngayon naman yung araw na to give the cup. Ibigay mo naman kay Lord yung mga bagay na gusto niya rin marinig para sa atin. Ngayon, sino po yung mauna dito sa harapan upang ipahayag ang kanyang natanggap na biyaya sa buong linggo, sa araw-araw ng kanyang buhay? Sino po? Magtatawag po ako kasi walang tumatayo ko. Mami Beth. Good morning, Yahweh Shaddai. Good morning, mga kapatid. Patotoo ko lang po kasi talagang bala kong pumunta sa lahat ng mga gawain ng buong linggo. Ang problema nga, pag aalis yung anak ko, walang maiiwan sa bahay, hindi rin ako makakaalis. Kaya kanina, pagising ko, tinanong ko kagad yung anak ko, aalis kayo? Sabi niya, hindi. Ako lang, ma. Si Karen may iwan kasi ako magpapabunot ng ngipin. Praise the Lord ka. Ako makaka-attend ako ng gawain. Kaya maraming salamat. Sana bukas din. Sana mabukas. Sana mabukas. Badihoy. Badihoy Disad. Sana nga, umalis din sila ulit. Sa ginaganap. Sa bahay nila. Bahay nila, Sister Erna. Kailan? Opo. Bukas. Bukas. Tuesday, Opo. At yun po, gumagawa si Lord ng kapamaraanan niya, Mami Beth. Kaya magtiwala ka lang sa Kanya. Magtiwala ka lang sa kakayanan. Kasi ang sabi ni Lord sa Galatians 60:20, when the time is right, the Lord will make it happen. Amen. Amen. Ang Diyos, laging yung kapamaraanan niya, minsan hindi natin maiintindihan, pero kailangan natin tanggapin yung proseso.
At dahil kung ano yung desire ng puso mo, Mami Bet, angkinin mo na, bukas nandun ka na naman sa bahay ko. Amen! Amen! Ngayon naman po, sino po muli ang tatayo dito sa harapan? Sister Nanay. Nanay. Madiyaga. Salamat po. Walang hanggang pagmamahal yung biyaya pa pala pinakaroon sa amin. Nung Hebes po, nagpa-ultrasound ako ng yung sakit ko. Ngayon, maraming salamat po at normal at ang resulta ng aking mga sakit na pina-ultrasound. Amen. Galing. Normal. God is amazing, God. Magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod at alam, tiyak yun. Si Lord ang bahala sa atin. Sa mga karamdaman natin. Ako nga rin po marami rin po ako pinagdaanan. Hindi naman po kasi tayo accepted sa mga pagsubok. Marami rin po. Pero kailangan, hinihingi ko lagi kay Lord paggising ko sa umaga, kailangan ko ang kalakasan mo, Lord. Andito na naman po tayo sa araw na to. Samahan mo ako sa buong araw. Samahan mo kami sa buong araw. At sa iyong mga kamay, nakakatiwala po ang aming buhay. Yung mga anak ko, Lord, ikaw po yung maging mata ko sa kanila. Kaya maraming salamat sa kabutihan ni Lord. Dumadaan din po kami sa struggles ngayon, pero sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Sinusuko ko sa iyong lahat. Sa dami ba naman ang pinatunayan mo sa buhay namin ngayon pa? Ako panghihinaan. Kaya, Lord, ikaw na po ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos ang matibay nating pundasyon sa lahat ng panahon at pagkakataon sa ating mga buhay. Amen? O sino pa po? Sino pa po? Amen. Kasi wala na siya Thank you, Lord. At dumating na may-ari ng aso. Wala na akong hirap. Walang gawain na shoulder bag ko naman aso. Grabe naman kapigat. Hindi ko naman mailapag. Ayaw mapaupo. Nakatayo. Thank you, Lord. At andito na sila. At wala na akong hirap. Makakain na ako libre. Thank you. Amen. Yung aso, pinahihirapan ka ng aso, samantala si Lord, hindi. Oo. Ilang kilos yun? Ilang kilo? 5. 5 kilo. Ayun. Pinahintulutan rin ni Lord yun para, yun nga po ang buhay natin. Minsan may maraming pagsubok. Pero i-accept natin yung pagsubok as a blessings. Amen. Yung mga problema na yan, sige lang. Dadaan lang yan. Daanan lang natin, huwag natin tambayan. Kaya yung aso mo, huwag mong tambayan. Si Lord ang tambayan mo. Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga na napakasarap. Napakasarap nga pong i-share yung mga biyaya ng Lord sa ating mga buhay. May pasalubong. Diba? May pasalubong ka pa. Saan ka pa? Siksik-liglig, umaapaw. Pag umaapaw na kasi na maanak, pag umaapaw na yung blessings mo, kailangan mo rin i-share. Galing Singapore, Malaysia. Ayos. Diba? Ganon kabuti ang Diyos, ganon katapat ang Diyos sa buhay natin. Na kahit tayo pasaway, ako nga pasaway. Diba? Hallelujah! Sino pa po? Ay, si Imelda daw. Magpapasalamat lang ako dahil hinatid ko yung brother husband ko noong Friday. Umuwi ng summer dahil sabi niya, baka daw sa summer. Yung magre-relax siya kasi wala na siyang trabaho dito eh. Nagpapasalamat din ako sa ating Diyos dahil kahit na, although wala kaming trabaho, pero nandyan ang aking anak na si Rizang sumusuporta sa amin sa lahat-lahat. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos kasi binibigay siya ng maraming trabaho. Kaya binabalik ko talaga sa Lord lahat ang papuri dahil binigyan niya kami ng anak, mga anak. Kahit man, although dalawa na lang ang anak ko, kahit paano, nakakatulong naman sila. Salamat din ako sa ating Diyos dahil nakarating ng maluwati sa Samar yung brother husband ko, nandoon na siya sa Samar. Kaya binabalik ko lahat ang papuri at pasasalamat to God be the glory. Amen, amen. Ngayon, kumusta? LDR sila ngayon. LDR sa'yo sila ngayon. Kaya share mo sa akin kung paano yung LDR. Mahirap pala. Mahirap ang LDR.
Talagang mahirap na Malungkot na. Kung kailan sila maghiwalay. kung kailan gumata sa kasi naghiwalay. Ganon. Ang hirap. Palagi sila Naghanap ng katabi samantala ko for how many years na walang katabi. Hindi, okay lang yun sa'yo kasi awanan. Awanin niya talaga. Fiesta. At tunay nga rin talaga na napakabuti ng Diyos sa buhay ni Sister Imelda. Marami rin siyang, nawalan din siya ng 2 anak, pero yung ipinalit naman niya is yung anak na nagmamahal sa mga magulang. Pag nagkaroon ka kasi ng anak na nagmamahal sa ating mga magulang, malaking biyaya na po yun ng Diyos sa bawat isa sa akin. Yun nga po, yung kailangan lang natin magpakananay. Di ba? May mga pagkakataon na bumubulak yung pagiging nanay natin, pero hindi kailangan i-explain din natin sa kanila kung bakit. At doon naman, darating din naman yung magiging achievement natin yung pagmamahal. Amen. Ako nga po, i-share ko rin po yung kabutihan ng Diyos sa amin na dun nga po talaga kumikilos ang Diyos. Kami yung prayer time po kasi namin is every 9:30 tuwing gabi, kaming family. 9:30 yung prayer time namin. Dati-dati po, hindi sumasali si Christian. Si Christian, yan yung tapos, pero tuloy pa rin. Nakikita niya na kasi. Si Brother Wilson, dati-dati hindi rin siya nagpe-pray. So, ang nagpe-pray lang kami ni Crazy. Parang ganun. Pero ngayon ngayon, yung hiningi ko kay Lord na Lord, alam ko na ikaw yung maging bibig nila sa pananalangin. At ngayon nakita ko na si Christian na ngayon yung si Christian na ngayon yung nagsasabi na, Ma, 9 na, magpe-pray na tayo kasi inaantok na ako. Kaya pag sinabi niyang ganun na, kasi 9:30 talaga ang call time namin, pero pag sinabi niyang inaantok na siya, kailangan mag-pray na kami. Kasi maaga. Para mas maaga. At nababless naman ako sa pananalangin nila na hindi ko inaasahan, na ang sabi nga sa akin ng mga anak ko na, Lord, patuloy mo pong pagpalain si Mama sa kanyang pag-outreach. Kaya, yun doon ako na kay Christian na patuloy po siyang kasiyahan ng yung banal na espiritu na ikaw ang makita sa mama ko at hindi yung kahinaan niya. At gabi-gabi yung nagpe-pray kami, nagugulat ako kay Christian, Brother Jay. Si Christian po talaga. Lord, ingatan mo po si mama at papa ko. Bigyan mo po sila ng good health lagi at long life kasi kailangan namin sila. Lalo na si mama ko na Mahayo. Lalo na si mama ko, lagi mo siyang bigyan ng lakas, mahabang pasensya para sa amin mga anak niya. Kaya maraming salamat, Lord, sa kabutihan mo. Ngayon po, si Brother Wilson, nagpe-pray na rin po. Kaya, sama-sama po kami. Hangkapit kamay kami sa panalangin kasi po kailangan natin ngayon. Yun yung best weapon natin sa anumang pinagdadaanan natin sa buhay. Yun yung kalakasan natin. Kaya sabi ko sa mga anak ko, kahit saan kayo, sabi ko sa kanila, kahit saan kayo pupunta, hindi mawawala yung prayer. Kailangan yung paglilingkod pa rin kay Lord. Kahit gaano kayo ka-busy, lagi niyong isipin kung sino yung first love ninyo. Si Lord yun, sabi ko sa kanila. Kaya ngayon naman po, laging sinasabi sa akin ng mga anak ko, Mama, thank you kasi tinuturuan mo kami na maging ganito. Sabi nila. Kaya lalo na sabi nga ni Chrissy, Lord, ikaw yung maging sentro ng buhay namin, lalo na sa pag-aaral ko. Ayun yung sabi ko, Lord, ang sarap naman pong pakinggan na mga panalangin nila. Thank you, Lord, sa kabutihan mo, sa patuloy mong pagtuturo. At tanda naman po kami magpaturo, Lord, kung ano po yung nais mo para sa amin. Amen. At sa akin naman po, ang sabi ko nga po sa mga anak ko, kung tinuturuan kayo, huwag niyong i-accept yun as nagagalit sa inyo yung hindi. I-accept niyo yun as a blessings para maituwid kayo. Tama. Sabi ko sa kanila. Kaya, Lord, thank you sa family na ibinigay mo sa akin. Bagamat marami po akong pagkukulang, marami akong kahinaan, marumi ako, naamin ko yun. Pero, sapat ang grasya ng Diyos. Amen. Amen. Sa amin. Amen. Wala na po ba?
Wala na po bang humabol na mag-share ng kanyang blessings? Wala. Kung wala na po, ihanda po natin sa susunod at tayo na po'y tumayo upang makapakinig ng mabuting balita at walang ibang gagamitin kundi ang aking kapatid na si Brother J.R. Ignacio. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, we will praise and lift you high. El Shaddai, through your love and through the round, you saved the son of Abraham. Through the power of your hands, you turned the sea into dry land. To the outcast on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, we will praise and lift you high. El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words obtained the land, they just could not understand. Your awesome work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, muli sa araw na ito, pinagpapasalamat namin na buhay pa kami. Salamat Lord, malakas pa kami. Salamat, malusog pa kami. Salamat, pinagpapala mo pa kami. Iniingatan mo kami. Sinasamahan mo kami. At
pinapatawad mo kami sa lahat ng aming pagkakamali. Aming dalangin, Lord, mangusap ka muli sa amin. Sa tulong ng iyong salita, magnilay kami patungkol sa aming sarili at patungkol naman sa pag-ibig mo. Nang sa gayon ay magawa namin kung ano ang mission na ibinigay mo sa amin dito sa mundo. Para sa panahon kami haharap na sa iyo, maging handa kami na tanggapin ang buhay na walang hanggan na ipagkakaloob mo sa lahat ng magtatagumpay dito sa mundo. Salamat o Diyos. Itong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, salamat sa Panginoon. Inhale. Exhale and smile. Minsan pa po, inhale. Exhale and smile. Taas na po agad ng mga kamay. Mga excited na dyan. Sabi natin, Lord. Bless niyo po mga kamay na to. Bless niyo po yung mga kamay na to. Sino mang mahawakan. Gagaling. Lalakas. Pagpapalain mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpo muna sa kanan. At pakimasahe po ang ng iyan sa harapan. Malayo. Dito ka nga. Malamig na. Mga gray hair na. Wala na dito. Hallelujah. Ay, kayo. Thank you, Lord. Nag-iibat. Imagination yun. Okay. Okay. Sige, palakpakan po natin ating Panginoon. Praise the Lord. Yan. At sa oras na ito, ipagnilayan natin ang ating Ebanghelyo sa darating na linggo. The celebration of the feast of the Christ, the King. Okay? So sa linggo, yun na po yung ending ng ating liturgical year. Kasi magsisimula na naman ulit. No? Kung ang ating pong taon ay nagsisimula tuwing New Year, ang liturgical year naman nagsisimula tuwing Advent. Yung kapanganakan ni Kristo. Amen. So yung ating pong simbahan nag-i-start sa kapanganakan ni Kristo, nagtatapos sa muling pagbabalik ni Kristo. Okay? So Matthew 25:31 to 46. Okay? Matthew 25:31 to 46. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? Unauhaw at aming pinainom. Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit
o nasa bilangguan at aming dinalaw. Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga isinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. At ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin ng hari sa kanila, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon kong Kristo. Okay, sige po. Pwede na po muna tayong maupo. Ayan, at nilay po tayo sa date. Amen. Okay. So sabi ko nga po kanina, Feast of Christ the King sa darating na linggo. Yung mga gusto pong, ito rin, sa may mga sa may mga oras, ang celebration ng diocese. Diocese po ito, ay sa Sabado, alas 8 po ng umaga sa Cathedral. 8 a.m. sa Cathedral. Sabado. Tapos, 8:30 ang simula ng Mass. Pero 8 o'clock, parang may presentation ng kung ano yung celebration. Okay? So, 8:30 ang misa. Then, alas 10 yung prosesyon. Kaya kung sasama po kayo, magbaon po ng iskilan. Joke lang. Tapos, pwede na pong pumunta sa gawain. Kasi baka probably 10 o'clock yung procession, mga siguro 11, tapos na. Yan. 8 o'clock po. Ayan, sa mga gusto pong magpunta, no? So, ano ang pinaka-main point ng celebration po natin? Darating si Jesus. Yes. Darating si Jesus. Magkakaroon ng, not necessarily yung sinasabi nilang end of the world, pero ang pinaka-point doon is, may magkakaroon ng end of, sabihin na nating suffering, sa mga taong naghihintay sa Diyos. Amen. Nandiyan pa po kayo? So, yun po yung message ng Christ the King na kung saan, naalala nyo, nung Sabado, nabanggit ko po sa inyo na ang word na heaven is not necessarily a place. It is a status. Parang sabihin natin, ano ba is halimbawa ng status o marital status, pwedeng married, pwedeng separated, pwedeng widow. Yung ganon. Walang nakasulat lang na LDR doon eh. Aray ko. Ay, naku. Pero ganon, no? So, it is a status. So, ang ibig sabihin talaga ng langit, kung susumahin natin, it is not a place, but it is the presence of God. It is the presence of God. Kung nasa ng Diyos, naroon ang langit. Kaya kaya may mga kantang katulad ng Sabado, Your presence is heaven to me, o yung kinanta natin kanina, na langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka. Kasi kung nasaan ang Diyos, nakaka-experience ka ng heaven. Because heaven is equated with God. At ang hell ay ang absence of God. Kaya sa hell, nagiging mahirap ang kalalagayan ng kaluluwa sa hell kasi wala ang presensya ng Diyos doon. Gets niyo po? Dito rin sa lupa, nakaka-experience din tayo ng langit at lupa kasi kung kasama mo ang Diyos, para ka na rin nasa langit. At kapag wala ang presensya ng Diyos, para ka na rin nasa impyerno.
kung hindi ang Diyos ang nasusunod sa inyong, say for example, sa isang tahanan, at walang presensya ng Diyos doon, usually ang sigawan ng mga tao sa loob ng bahay, makalayas na nga sa impyernong bahay na ito. Amen. Kasi wala ang presence ng Lord doon. Pero paalala, inuulit ko, no, nakaka-experience din tayo ng langit dito sa lupa because ang langit ay ang presensya ng Diyos. Yun nga lang ang pagkakaiba, lalo na siyempre paggawain. Kaya natin sinasabing nakaka-experience tayo ng langit because we have the Holy Spirit. Gets you po? The Holy Spirit. Tuwing nagmamas, nakaka-experience din tayo ng langit because we have not just the Holy Spirit but God the Son through the presence of the Eucharist. Pero kaya sinasabi natin heaven is a place kasi ang totoo, ang nakakasama natin dito sa lupa na bumababa ay ang Holy Spirit, Diyos Espiritu Santo at ang Diyos Anak. Ang Diyos Ama, hindi po siya bumababa. Kasi po, siya nakaupo sa kanyang trono. So sa madaling salita, ang kaganapan ng langit ay sa piling ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Gets niyo po? So yun yung ultimate na experience ng heaven. Kung nasa ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, the Trinity. At darating yon kung bumalik si Jesus at kukunin ang mga naghihintay sa Kanya. Gets niyo po? Either buhay or patay. Napag-usapan po natin na ang kukunin ni Jesus ay buhay at patay. Ibig sabihin ng patay doon, yung katawan. Yung aabutang buhay pa, makukuha din naman. Amen. Ang namamatay lang ay ang katawan. Ang kaluluwa, hindi. Gets niyo po? So yung mga tao na nasa langit na, hindi yun yung ultimate na plan ng Diyos sa kanila. Or plano ng Diyos sa atin. Kasi ang nais ng Panginoon na mabuhay sa walang hanggan ay katawan at kaluluwa. Gets po? Yun nga lang, yung katawan doon ay glorified body na parang si Jesus. Diba? Na kumakain, pero tumatagos. Wow, sinong gusto ng ganong katawan? No? Nakakakain, nakikain sa mga disciples, pero tumatagos sa dingding. No? So, yung ganong klase ng katawan ang ipagkakaloob sa atin. So, magtitipon ng katawan at kaluluwa. Inuulit ko ha. Kasi sabi ng iba, wala pa daw tao sa langit kasi hindi pa dumadating si Jesus as King, yung sa second judgment. Pero meron na, at kaluluwa nga lang. Pero hindi yun yung kaganapan. Dapat magkasama ang kaluluwa at katawan. At mangyayaring magtitipon ng katawan at kaluluwa sa muling pagbabalik ni Jesus. At yun yung dadalhin sa buhay na walang hanggan. Napag-usapan din natin noong Sabado na ang mga tao, ang mga kaluluwa, na aakyat supposedly sa langit pero hindi pa ganun kahahanda, hindi ganun kalinis ang kanilang kaluluwa ay maghihintay pa ng panahon na kung saan sila magiging handa sa makakarating sa langit. At nabanggit ko na rin sa inyo na may mga papanaw at pumanaw na makakaakyat lang sa langit pag bumalik na si Jesus on the second coming. Okay? So, saan pupunta ang tao? Langit at impyerno. Bakit sa inyong Katoliko, 3, purgatorio? Hindi, langit din yun. Pero doon lang inaayos yung kaluluwa or yung espiritu. So sa madaling salita, pagdating ni Jesus sa Christ the King, the second coming, mawawala na rin ang purgatory. Kasi nonsense na. Lahat na nang nasa purgatory, kukunin na ni Jesus. Gets you po? Wala nang kwenta yung purging process. Wala nang kwenta ang purgatory. So lahat ng nandoon ay kukunin din ng Panginoon. So, ang pinapanalangin lang naman natin, we are praying for the reporsed souls kasi ayaw naman nating saka pa sila kukunin ng Lord kapag sa second coming na. Kasi po, ang tagal ng kanilang agony. Actually, ang agony sa purgatory is not actually yung pinaparusahan ka or pinapanish ka. Nagsasuffer ka doon kasi alam mong abot kamay mo na pero hindi mo pa makuha. Yung agony na ganon. Naranasan niyo po ba yun? Nakakalungkot kaya yung ganun. Abot kamay mo na, pero hindi mo makuha. Hindi mapasayo. Kumbaga, tapos makikita mo yung iba, halimbawa, if we have that vision, yung iba, ang tagal-tagal, Lord, malapit ka na, makikita na kita ng mukha, yung tinatawag na beatific vision, tapos makikita mo ibang kaluluwa, lalampasan ka, whoop! Hindi pa sila, dito pa ako. Nagigets niyo po, yung ganung kalungkutan, yung suffering na nararanasan ng suffering church. So we need to pray for them
Para yung takbo nila sa halip na 20 kilometers per hour, tapos inuunahan ng mga 120, naiiwan, at least bumilis-bilis at makarating sa kanilang pupuntahan. Amen? Okay. So, yun po yung konsepto ng ating pong pinag-uusapan when it comes to Christ the King. At ano naman yung pinag-uusapan doon sa ating basa ngayon? Okay? The main context of the gospel is all about charity. Sabi niyo po, charity. Charity. Yan, charity. Ang pinaka tinuturo sa atin, actually, whole year round yun, hindi lang naman sa Lenten season. Yung tinuturo ng simbahan is prayer, fasting, and alms giving. Kailangan daw expert tayo sa tatlo na to. Expert ka sa prayer, expert ka sa fasting, expert ka sa alms giving. So, linawin lang natin. Pag sinabing expert ka sa prayer, ibig sabihin ay may maganda kang connection sa Panginoon. Andiyan pa po kayo. Pero in relation with sacrifice. Kasi ang worship is equivalent to sacrifice. So, ibig sabihin, pag sinabing nagpipray ka, ay araw-araw ng buhay mo, inaalay mo yung sarili mo para sa Diyos. Ano man ang iisipin mo, ano man ang sasabihin mo, ano man ang gagawin mo, dapat ito ay para sa Diyos. Andiyan pa po kayo. So, kahit nag-pray ka ngayong umaga, at paglabas mo ng bahay, iniisip mo yung kaaway mo, Wala rin. gets niyo po? That's not a prayer. Hindi mo inaalay actually sa Diyos. Inaalay mo dun sa taong kinasamaan mo ng loob. Gets niyo po? So, isa yun sa paalala sa atin. When it comes to prayer, sinasacrifice mo, ibig sabihin, binibigay mo yung buhay mo, yung laman ng isip mo, yung sasabihin mo, yung gagawin mo para sa Diyos. Okay? Fasting. Not necessarily na hindi ka kakain. Hello, hindi po kayo. No? Naalala ko tuloy bakit daw hindi na uso ngayon yung kapag may mga retreat, wala nang fasting. Naalala nyo? Noon, pag talaga, wala. Wala talaga noon. Tubig lang. Tubig lang. Tapos ngayon, bakit nagre-retreat tayo overnight? Ang daming kape, ang daming biskuit. Biro ba naman kasi mga nag-i-impose na huli? No? Sabi na nagtutok ko siya, fasting tayong lahat! At habang nandun siya sa holding room, kumakain ng Skyflakes. Magtutok ako kailangan malakas ako. Lugi naman. So, nakita doon na not necessarily fast. Ang ibig sabihin po ng fasting doon is discipline. Sabihin niyo po, discipline. Kung ang prayer ay sacrifice, inaalay mo yung buhay mo para sa Diyos. Yung ikalawa naman, fasting is discipline. Dinidisiplina natin yung sarili natin. Yun ang ibig sabihin doon. Dapat maging expert tayo, sabihin niyo po, expert. Sa pagdidisiplina ng sarili natin. Anong ibig sabihin ng sarili natin? Dinidisiplina natin kung anong iniisip natin. Dinidisiplina natin maging kung anong nararamdaman natin. At dinidisiplina natin maging yung ating ginagawa. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ng discipline, pakikalabit ang iyong katabi. So, kapatid, magbago ka. Babaguhin natin yung sarili natin sa isang mas mabuting tao. Yun po yung ibig sabihin ng disiplina. So, kung may mga nakikita tayong parang sabihin na nating mga, ang tawag kasi ng simbahan is vices, mga ugali na hindi maganda, kailangan disiplinahin natin yung sarili natin hanggang makaalis tayo sa pangit na ugali na yon. Kasi kung hindi tayo naayos doon, aayusin tayo sa kabilang buhay. Gets niyo po? Yun. So, ngayon pa lang, parang tinuturuan tayo ng Panginoon na dapat sikapin mo, mag-excel ka sa pagdidisiplina ng sarili mo. Huwag kang papayag na disiplinahin ka ng ibang tao, ikaw mismo ang dumisiplina sa sarili mo. Amen. Andiyan po kayo. Amen. Ang kahinaan po, ang isa sa mga dapat nating disiplinahin. Yung mga character defects, ang isa sa mga dapat nating disiplinahin. Ang mga spiritual defects, kailangan nating disiplinahin. Ang mga bondages na inilagay sa atin ng kaaway, kailangan din nating disiplinahin. So, kailangan nating sanayin na ang masusunod ay ano? Sarili. Ha? Not necessarily yung sarili, ang masusunod ay kung ano yung kalooban ng Diyos sa iyo. Gets niyo po? Ang lower faculties ng tao ay instinct at emotion. Ang higher faculties ng tao ay intellect at will. Ibig sabihin, pag intellect, alam mo kung anong tama.
Pag will, ang tanong, ginagawa mo ba yung tama? Gets niyo po? So kung hindi pa rin natin siya nagagawa, kung pumalpak tayo ngayon, dapat ang isip mo bukas, dapat magawa ko to. Hello? Amen. At bumagsak ka na naman kinabukasan, ay hindi pwede. Disiplinahin ko yung sarili ko, dapat ayusin ko to. Hindi pwedeng ganito ako. Kailangan maging mas matino akong tao, mas mabuti akong tao, mas mag-excel ako. Hindi pwedeng ganito lang ako. Gets niyo po? Kasi may mga taong ayaw ng disiplinahin ng sarili nila kasi sabihin, ganito na talaga ako. Oops! Ano? Kung naging ganun na talaga tayo, naging stagnant na tayo, aayusin ka na naman sa kabila. Gets niyo po? Punta tayo doon sa pangatlo. Ano yung pangatlo? Alms giving. Not necessarily ito yung nagbibigay ka sa simbahan, nagbibigay ka sa pulubi, tumutulong ka sa nangangailangan, not necessarily yon. Ang ibig sabihin po ng alms giving ay charity. Sabihin niyo po, charity. Pagbibigay na walang kapalit. Amen. Andiyan po kayo. Sabihin nga natin, pagbibigay na walang kapalit. Oh, hindi kapatid ha. Kapalit. Isa ito sa mga pinakamahirap sa atin, lalo na kung meron tayong selfish attitude. Yung tinatawag na charity. Isa sa mga pinakamabigat sa atin na gawin ay yung charity kapag medyo selfish pa tayo mag-isip. Hopefully, pagdating ng Sabado, no? Kasi sabi ko, Lord, anong message natin sa Sabado? Nung binasa ko yung litany of humility, nanliit ako sa sarili ko. Sa Sabado na lang. Okay? So, doon muna tayo sa charity. Ang ibig sabihin ng charity is freely giving of yourself. Ibig sabihin walang kondisyon. Tinatawag na unconditional love. Ito isa sa mga mahirap sa atin kasi tayo bilang mga tao, we always expect for a reward for what we have done. Tama, mali? Tama. Ano? In return. Something in return. Yes. Actually, kaya tayo nandito, kaya tayo nagsuserve kay Lord. Ewan ko ha, may mga taong nagsuserve kay Lord merely because alam niyang bless siya. Alam niyang bless siya. Pero majority, aminado, na kaya nagsuserve kasi may hinihingi kay Lord. May expect. Gets niya po? Aminado na may hinihingi, may kailangan kasi. Ano? And kapag yun ang ating mentality, kapag yun ang ating attitude, wala namang masama doon because God really gives, God rewards those people na ginagawa talaga yung kanilang duty para sa Panginoon. Pero sa madaling salita ay parang mababang klase ka na lingkod pag ganun. Ang inuulit ko ha, ang challenge sa atin habang nabubuhay, mag-excel sa sacrifice or sa prayer, mag-excel sa discipline or sa tinatawag nating fasting, at mag-excel sa charity. Amen. Okay? Excel sa sacrifice, sa discipline, at saka sa charity. Dito tayo, no? Sa mag-excel sa charity. Isa sa mga, sabi ko nga, no, kaya nahihirapan tayo is, most of the time, we do something kasi may gusto tayong makuha kapalit. Ang tanong, meron kaya ditong magpapatuloy na mag-serve kay Lord tapos walang nakukuhang kapalit? Magtutuloy kaya? Hello? Lord, ang tagal ko nang nagsaserve sa'yo, hindi mo naman sinasagot yung prayer ko. Darating mo. Hello, hindi po kayo. Okay. Or marami rin sa atin, sabihin na natin, nasa gawain, bakit nagpipreach si Brother JR? Bakit tinatayuan ni Sister Lina o kaya ni Sister Queen yung pagiging coordinator? At yan, Sister Racy ang pagiging coordinator. Ba't ginagampanan ng choir ang kanilang mga, yung pagkukwire nila, ang paglilid? Bakit ginagawa ng mga gawa? Sa gawain, no? Sa main gawain ng kanilang, ang kanilang dapat gawin. O, yung mga attender, bakit sila uma-attend? Most of the time, una, kasi nga may kailangan, ikalawa, out of duty. Duty ko to eh. Gets niyo po? Out of duty. And gampanin ko to eh. Kung hindi naman siguro akong naka-assign yan, hindi ko naman gagawin yan.
Di ba? Pero it is, tawag dito, yes, hindi lahat, pero may mga pagkakataong ganun tayo mag-isip. Gets niyo po? Ano? Ang sabi ng Panginoon sa atin, oo, gumawa ka, kasi i-bless ka ng Lord, gumawa ka, kasi pananagutan mo yun kay Lord, pero mas magandang gumawa ka, kasi mahal mo yung Diyos. Andiyan po kayo? Ang totoong nagmamahal, hindi naghahanap ng kapalit. And sometimes, napakahirap nun. Napakahirap nun. Napakasakit nun. Taasan kami ng mga nanay. Mga nanay na nagpakahirap, tapos winalang hiya ng anak. Masarap ba tanggapin? Hindi nasuklian, tama? Tatay, halimbawa, ako lang naman nag-iisa, hindi pa naman tatay. Sabihin natin, trabaho dito, trabaho doon. Minsan, lalayo pa sa pamilya. Ano? Tapos, winalang hiya ng anak. Di ba? Ang hirap tanggapin. May ganun. Sabi, nasa ano na kasi, nasa lampas na ng golden age din yung iba dito. Ano? Sabihin na natin, asawa. Nagpakatino si asawa, tapos winalang hiya ng asawa. Di ba? Ang hirap tanggapin. Hindi daw. Di ba? O hindi naman kaya, magkaibigan. Magkababata kayo, ang ganda ng pinagsamahan nyo, tapos winalang hiya ka ng kaibigan mo. Ba ang hirap tanggapin? Bakit mahirap tanggapin? Kasi alam mo na meron kang ginawa na hindi nasuklian. Tama? Kailangan dyan pa po kayo? Kahit sa gawain. Minsan ganun tayo. No? Isa sa mga kinakatampo minsan, say for example, sa gawain, you have done your best, you have done your part, wala man lang konting sis. Salamat ha? Wala man lang salamat. Yung compliment. Di ba? Wala man lang thank you, reklamo pa narinig ko. Sa susunod, ayaw ko na, sila na. Gets niyo po? Hindi nasusuklian. No? Nagigets niyo po yung challenge sa atin. And most of the time, kapag tayo nagre-react pa sa ganun, hindi pa tayo excellent. Sabihin na natin, when it comes to charity, baka puro pa tayo. Above average. Above average, no? Hanggang makarating doon sa excellence. Kasi ang goal natin is excellence. Yun yung dahilan kung bakit sinasabi dito ni Jesus na, nagutom ako, hindi niyo ako pinakain, nauhaw ako, hindi niyo ako pinainom, nakulong ako, hindi niyo ako dinalaw, nagkasakit ako, hindi ko dinalaw. Tapos ang sagot ng mga tao ay, kailan nangyari yun? Nasabi niya sa mga pinakahamak na ito. Ano mang ginawa niya sa pinakahamak? Sa madaling salita, sa mga taong hindi makakaganti sa inyo. Hello, andyan pa po kayo. Hindi na kasi charity ng matatawag na tinutulungan mo yung ibang tao kasi alam mong kakailanganin mo rin sila in the future. Hindi po charity ang tawag doon. Ang tawag doon, investment. Nandiyan po kayo. Kaya ka lang gumagawa ng mabuti kasi nagtatanim ka lang. Sa susunod, aani ka rin. Hello. Yung katatapos ng eleksyon, alam ko maraming tumakbong tawag dito mga, sabi natin, kay kapitan, sa national, may mga taong, kung kailan malapit ng election, biglang tumutulong. Uy, biglang sumikat. Nagtatanim lang pala. Kasi may kailangan. Alam ko yan. Hindi po charity ang tawag doon. Investment. Nag-i-invest. So, although maganda yung intention, tumutulong, pero may hinihintay na kapalit. So, that is not charity. Charity, inuulit ko, ay you are freely giving yourself kung ano mang meron ka to others simply because mahal mo sila. Kahit wala kang makuhang kapalit. And most of the time, for all those, nagsisimula kasi sa tahanan eh. Tama? Ang charity begins at home, sabi nga nila. Ang experience ng charity, most of the time, nagsisimula sa nanay na nasa bahay. Hello? Amen. Yung isusubo na lang ng nanay, ibibigay pa sa anak. Wala siyang pakialam kahit magutom siya.
Ang importante, mabusog ang anak. Mga anak. Hindi naman iniisip ng nanay na, ay, aalagaan ko tong bata na to kasi pag lumaki, bubuhay sa amin. No? Investment yun. Hindi siya charity. Gets niyo po? So, ganun. Most of the time, inuulit ko, charity is bigay. Sige lang. Bigay. No? Hindi mo hinihintay kung may kapalit. Kahit nga yung pagsaserve kay Lord, tapos hinihintay mong magagantimpalaan ka ng Lord, hindi charity yun. Kasi meron kang motivation. Lord, gagawin ko to kasi alam ko may gagawin ka rin pabalik. Hello? Andiyan po kayo? You're expecting something good. Even yung ginagawa, say for example, yung paglilingkod natin sa simbahan. Hello? Andiyan po kayo? Yung pagpipreach ni Brother JR, yun ba'y talagang totoong pagmamahal sa Diyos? Questionable yun. Hello? Andiyan po kayo? No, it's up to you. Oh, faithful si Brother JR sa pagpipreach niya kasi kahit saan pumupunta siya. Questionable yun. Ako mismo, questioning ko sarili ko. Bakit? Kasi every time tatayo, brother, love offering mo. May kapalit. Andiyan po kayo. Hindi charity yun. Sa madaling salita, yung pinag-uusapan ngayon dito sa ating gospel, ang bibigyan ng merit ay yung ginawa mo out of charity. Not just out of duty, or not just out of investment kasi alam mong may kapalit. Amen. Kaya nga, sinasabi ng salita ng Diyos, kung mag-iipon ka na rin lang, saan ka mag-iipon? Sa bangko. Sa langit. Paano makakarating sa langit yun? Sa pamamagitan ng pagtulong mo na hindi ka naghihintay ng kapalit. At sino yung mga taong expectedly na hindi makakaganti sa'yo pabalik? Yung mga taong walang kakayahan para magbalik sa iyo. Tama, mali? Tama. Kaya nga, sabi ng kanta, no, mapapalad ang mga mapagbigay. Although, yung karugtong niya, giginhawa sila sa buhay, Lalawig ang kanilang buhay. diba, lalawig ang kanilang buhay, is not necessarily true. Nandiyan po kayo? Mapapalad ang mga mapagbigay, giginhawa sila sa buhay, lalawig ang kanilang buhay, it is not necessarily true. Yung giginhawa, yung ano, nakakilala ako ng taong sobrang mapagbigay, pero namatay sa kalungkutan. Why? No? Hello, nandiyan po kayo. Prayer partner natin yon. No? Ibig sabihin ba pinabayaan siya ng Diyos? Hindi. Ang ibig sabihin, yung hinihintay na gantimpala kasi hindi sa lupa kundi sa langit. Ang nagiging mentality kasi natin sa mapapalad ang mapagbigay, giginhawa sa buhay. Lord, nagbigay ako ng 1,000 ngayon, babalik mo Lord 10,000 mamaya. Dito rin sa mundo, hindi. May gantimpalang panlangit at may gantimpalang panlupa. Heavenly reward. Gets niyo po? Yan tinatawag heavenly reward. Sa madaling salita, when it comes to charity, parang tinuturuan tayo ng Lord, huwag kang masyadong mag-focus sa mga gantimpalang panlupa. Kasi pag namatay ka, mawawala din naman yan. Di mo rin naman makukuha. Amen. No? Let us focus on, things na we can do, pero ang gantimpala ay sa langit. Naalala ko yung kanta ni Don Moen, when it's all been said and done. Alam niyo po yun? When it's all been said and done, all my treasures will mean nothing. Only what I've done for love's reward will stand the test of time. Ang papasalang sa Diyos ay yung mga ginawa natin out of charity. Out of love. Amen. Kaya ako ginagamit yung word na charity kasi yung love ngayon, iba-iba na definition. Hello, andiyan pa po kayo? Mahal kasi kita, kaya tinutulungan kita. Yung pala, may kapalit. Hindi pagmamahal yun, di charity yun. Gets niyo po? Even ngayon, na-abuse na rin yung word na charity. Ang dami mo ngayong companies na gumagawa ng charity, foundation. Na tumutulong kami, dinodocument pa, nagpakain kami, nagbigay kami ng ganito, ganyan. Yan pala may kapalit para iwas sa tax. Kasi kung may foundation, bawas sa tax. Ganon, may kapalit. Pero
Ang paalala lang sa atin ng Panginoon, pakiharap mo yung katabi. Kapatid, Kapatid, kung gusto mong mag-excel sa charity, gusto mong mag-excel sa charity, tumulong ka, tulong ka, na hindi umaasa, na hindi maasa, kapalit. true. Amen po ba? Siguro kaya yung nandito, yung mga kambing daw, na sabi ng Panginoon ay, nagutom ako, hindi ninyo ako pinakain, o kaya ay, tawag dito, nauhaw ako, hindi ninyo ako pinainom, nabilanggo ako, hindi ninyo ako tinulungan, dinalaw, may sakit, ilan niyo po kayo. Sabi, kailan nangyari yun? Siguro sa isip-isip, tumutulong naman ako ha. Sagot natin, hindi pwede Lord, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako tanggap kasi hindi ako tumutulong. Baka gustong sabihin ng Panginoon tumutulong ka nga. Ang tinutulungan mo sarili mo. Kasi yung balik ang iniisip. Gets niyo po? Selfish pa rin mag-isip. So in order for us to become charitable, we must be selfless. And the definition of love is freely giving of one's self. Paano yung mga showy? Kung tinanggap na nila yung kanilang gantimpala, wala na silang gantimpala sa namin. Gets niyo po? So, ang hangarin natin daw, wag yung gantimpala sa lupa. Ang hangarin natin, gantimpala sa langit. Amen. Kaya may mga taong bigay lang, tulong lang. Kaya nung sabi ng Panginoon, ikaw qualified ka. Lord, paano ako naging qualified? Kasi tumulong ka, hindi mo na nga maalala yung mga natulungan mo Pero yung mga tao na yun na tinulungan mo, silang dahilan kung bakit na-qualify ka. Gets niyo po? Charity. Inhale, exhale, and smile. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay tumaya. At manalangin tayo sa ating Diyos na buhay. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo na kami, O Diyos, ay patuloy mong tinuturuan na magpakita ng pag-ibig, yung totoong pag-ibig, at hindi yung pag-ibig na may kapalit. Patawarin mo po kami kung kami man ay dumadaan sa mga pagkakataong kaya kami tumutulong kasi may kailangan kami. O kaya kami tumutulong kasi naghahangad kami ng atensyon ng iba. O kami ay makilala. O hindi naman kaya kami ay mapansin. O hindi naman kaya ginagawa naming investment yung aming ginagawa. Kasi alam naman namin, Lord, totoong at mabuti rin naman ito sa kabilang banda, ngunit hindi ito sapat upang maging dalisay at totoo yung kabutihan na aming ginagawa sa iba. All you wanted, Lord, is yung totoo at dalisay na pagmamahal. Totoo at dalisay na pagkakawang gawa. Sapagkat ganun ka rin sa amin. Minahal mo kami, bagamat hindi naman talaga namin kayang suklian ang pag-ibig mo dahil sa dami ng amin pong mga kapalpakan sa aming buhay at sa dami ng aming kasalanan laban sa iyo. Pero binigay mo yung buhay mo para sa amin. Tulungan mo rin po kami na maging ganun sa iba. Help us to learn how to pay forward of those good things that we have received from you, of those graces that we have received from you. Help us to pay forward and share the goodness and the graces and the blessings na amin pong patuloy na tinatamasa sa pamamagitan ng amin pong paglapit sa iyo. At dalangin din namin, Lord, sa tulong at biyaya mo, kung dumating man yung pagkakataon na kami ay haharap na sa inyo, ikaw ang hari, ikaw ang hahatol sa amin, naway kakitaan mo kami ng pag-ibig, totoong pag-ibig sa aming mga puso. Sapagkat ang pinakamahalagang kautusan na iyong hinahanap sa bawat isa ay ang batas ng pag-ibig. Lord, sa oras na ito, amin din pong sinasamo at pinapanalangin na pagpalain mo rin po ang bawat isang narito. Ayon po, Panginoon, sa pangangailangan namin, sa grasya na kailangan namin. Sa mga may sakit karamdaman, iyon nawang pagalingin, O Lord. Sa mga nangangailangan, Lord, ng kanilang physical
material or financial na pangangailangan para kahit paano matugunan ang lahat ng obligasyon, kahit paano makatulong din naman, at kahit paano, Lord, ay ma-improve ang quality ng aming buhay. So we pray, O God, na pagpalain mo po ang bawat isa, trabaho, negosyo, suporta ng mahal sa buhay. At sa pamamagitan nito, Lord, ay ipaalala mo sa amin na ang mga bagay na ito ay pinagkatiwala mo lang. At hindi dapat namin sinasarili at ipinagkakait sa iba. Lord, amin din pong panalangin sa oras na ito na patuloy mo pong punuin ng pag-ibig ang loob ng tahanan namin. We believe that really, charity starts within a home. Kaya tulungan mo po kami na magmahalan bilang isang pamilya. Sa bawat pamilya namin, ang mag-anak or ang mag-asawa or ang mag-ina or mag-ama or magkapatid. Tulungan mo nawa, Panginoon, na maging charitable kami sa isa't isa. Mas piliin namin kung ano mas makakabuti sa iba, hindi lang puro kami, sarili namin, at kung ano mabuti sa amin. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, na gawin kung ano man ang iyong pinagagawa sa amin. Out of our commitment to you. Kasi alam namin ay hindi naman hindi namin alam kung kailan kami haharap sa iyo. Kaya habang malakas pa, habang may buhay pa, habang ginagamit mo pa, Lord, gamitin mo lang kami. Salamat, Panginoon. Bless mo rin po Sister Queenie, Sister Lina na patuloy na natutulong upang makapagpatuloy ang gawain na ito sa lugar na ito. Patuloy na i-bless ang mga kapatirang masisipag na dumalo sa lugar na ito, Panginoon. Tinaangkin din namin ayon sa grasya mo, Lord, ayon naman sa biyaya o Diyos na ipagkakaloob mo para maging buhay kaming patotoo, inaangkin namin. Lahat ng papasok at lalabas ng tahanang ito ay pagpapalain. Amen. Salamat o Diyos, itong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Pasalamat tayo kay Yahweh El Shaddai. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. All of us is strong. Let the poor say, I am rich. All of us Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. divine blessings, divine protection, divine guidance, power, power, power.